isang bagay na lahat tayo nagkakaisa, lahat tayo pare-pareho, merong isang bagay. Maaaring iba-iba tayo ng sitwasyon, maaaring iba-iba tayo ng gusto, ng ayaw, pero merong isang bagay na tayo ay may pagkakapareho. At ito po ay yung pagsubok. Tama po ba? James chapter 1 verse 2 to 4, this is our text for today. Consider it pure joy. Sabi mo sa katabi mo, consider it pure joy. My brothers and sisters. Tayo po ang kinakausap, no? Actually, ang kinakausap po dito sa tekstong ito, ay syempre, yung mga taong kausap niya noong mga panahon na ito. Pero ito po ay nakarating sa atin. So, let's take it personal. Ba't mo pinatay? Whenever you face trials of many kinds. Maraming klaseng pagsubok. Yung tinutukoy, no? Because you know that the testing of faith, the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano po ang susi para tayo ay maging matured at maging kompleto? Perseverance. Pero paano tayo magkakaroon ng perseverance? Hallelujah. Before we proceed, let me declare this declaration to you that today, mga kapatid, you will gain another wisdom, knowledge from the Lord. And may it be, magawa niyo ito sa inyong mga pamumuhay, sa ating mga pamumuhay, in the name of Jesus. Amen. Sabi, let the perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kung inyong iisipin mabuti, pag sinabi mong not lacking anything, hindi ka na magkukulang, hindi ka magkukulang at hindi ka nagkukulang. Tama po ba? Napakahirap mong isipin or napakahirap i-identify or i-define ang pagkukulang sa panahon ngayon. Tama po ba? Napakahirap i-identify at i-define kung ano yung mga pagkukulang sa buhay ng mga tao ngayon. Kasi manood ka lang sa mga reels, no, sa Facebook, ang daming goals. Tama? Madaming achievements yung mga taong nasa paligid mo. Gaya kanina, yung actress natin kanina dito, sabi na parang feeling niya na pag-iiwanan na siya kasi yung mga classmates niya before, yung mga friends niya, may mga business na. Nagets niyo ba yon yung kanina? So yung pressure, nasa kanya eh. Nararamdaman niya yung pressure. Sino po dito nakakaramdam ng pressure ngayon? Lahat po tayo nakakaramdam ng pressure, pero hindi masamang makaramdam ng pressure sometimes. Pero pag nagpahulog tayo dun sa pressure na yon, definitely you will end up frustrated. Kasi sa totoo lang mga kapatid, wala po talagang magiging pagkukulang ang isang taong na kay Kristo. Ang problema, ang dami pong Kristiyano na pakiramdam nila may kulang. Pakiramdam nila nagkukulang sila. Tatanungin ko po kayo, sino po dito ang gusto mag-mature? Siyempre, wala naman pong may ayaw na mag-mature. Lahat po tayo gusto natin matured tayo. At lahat po tayo gusto natin, ang tingin ng tao sa atin ay matured. Tama ba? Pagka sinabihan kang isip bata, nagagalit ka nga eh. Amen. So ngayon, nangaayusin po natin sa umagang ito ay ang ating perspective. Sabi mo sa katabi mo, perspective. Yan. POV. Alam niyo yung POV? Point of view. Lahat po tayo may kanya-kanyang point of view. Amen. Madami nagsasabi, kung ilalagay mo yung point of view mo sa tao na ito, maiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Tama ba? Lahat po tayo may kanya-kanyang struggle sa buhay. Amen?
Hindi natin pwedeng maliitin yung struggle ng katabi natin. Hindi natin pwedeng masyadong tignan na malaki yung struggle ng nasa harapan natin, ng nasa likod natin, ng kasama natin sa bahay. Lahat po tayo may kanya-kanyang struggles at lahat po tayo may kanya-kanyang point of view. And when we talk, no, pag tayo ay nagkaroon ng fellowship at nag-open up tayo sa isa't isa, yung iba maaaring isipin, napakalit na ng problema mo naman. Sino po, aminin po natin na minsan dumating sa ating isipan, na pag-isipan yung mga kasama natin sa simbahan na napakaliit ng kanilang problema. Amen? At yung iba dito, pag narinig yung struggle ng ibang kasama nila o ng ibang brethren nila, tas medyo bago sa kanila, sasabihin nila, grabe pala yung pinagdadaanan mo. Sabi, walang problema na hindi dinanas ng ibang tao at di nila napagtagumpayan. So lahat po ng problema at struggles na dumarating sa ating buhay is just according to the level of your maturity. So pagka nakakatanggap ka ng ganitong level ng struggle, ibig sabihin, ganyan pa lang yung tiwala ng Panginoon sa iyo. Dahil pagka binigyan ka ng masyadong malaking struggles gaya ng katabi mo, maaari kang bumigay, gaya nung nalaglag. Naintindihan po natin? So, paano po tayo makakapagpalakasan? Iiwasan po nating sabihin sa ating kasama o sa ating mga kapatid na, nung ako nga hello, naintindihan nyo? Kasi you are just invalidating the feelings of your brethren. Kaya nga tayo may POV. Before, yun po ang yung po ang sakit natin. No? Ako personally, dati madalas kong sabihin ako nga which is mali pala. I am invalidating the feelings of my brother. Now, na naintindihan ko, whenever meron ako naririnig na problema, I understand. Because that's your point of view. But today, magkakaroon tayo ng iisang perspective. Sabi mo sa katabi mo, we need to have one perspective. Sino po sa atin ang nakakakilala kay Jesus Christ? Wow, ang dami. Sino po sa atin ang nakakakilala kay Jesus? We know Him by name. Tama? Hello? But do we know His perspective in life? Alam niyo po yung WWJD? Alam niyo, for us to have the kind of Jesus Christ perspective, mga kapatid, lagi nating ilagay sa ating puso't isipan yung WWJD. What would Jesus do? Yung term na trial, mga kapatid, na ginamit dito sa verse na ito is test. Amen? Testing. Sa mga teachers, sa mga professor na nandito ngayon, you are giving an examination or test sa inyong mga estudyante to test, to check kung meron ba silang natutunan sa mga tinuro nyo. Tama po ba? Hindi kayo magbibigay ng exam or test sa mga estudyante nyo kung hindi nyo na ituro. Meron ba ditong teacher or professor na nagbigay ng exam na hindi naman nila tinuro? Meron? Pambira, ibang klase yun Actually, nung ako po'y nag-aaral, may mga professor talaga akong hindi nagtuturo at nagbibigay ng exam. Ang ginagawa nila, ang ginagawa ng mga professor ko dati nung college ako, nagbibigay sila ng page sa libro namin, basahin nyo yan, tapos after 1 week, may exam. So self-learning pala ito. Ang hirap, di ba? Pero minsan may ganun, hindi mo maiiwasan. Tama? Hindi natin maiiwasan na may mga professor na ganyan. Amen po ba? Ito pong ginagawa natin ngayon is spoon feeding.
Okay, tinuturo po namin yung prinsipyo para pag dumating kayo sa testing, alam nyo na kung anong gagawin nyo. When you are reading the Bible, yun po yung mga professor na basahin mo to, tapos next week meron tayong exam. And marami pong bumabagsak. Bakit? Kasi marami pong hindi nagbabasa ng Bible at marami pong hindi nagbabasa ng libro sa school. Tama o mali? Tama ba yun, ma'am? So praise be to God kasi meron po tayong prinsipyong nakukuha every Sunday. Now, these trials and testing, ito po ay importante o hindi. Para maka-graduate ka ng college, may testing. Makapasok pa kaya ng langit, walang testing. Makapasok ng kaharian ng Diyos, hindi kailangan may testing talaga. Tama? Pag nag-a-apply ka sa trabaho, may exam. Tama? Sino po dito nag-a-apply ng work? Sino po sa inyo dito yung nasubukan na mag-apply ng trabaho? O sige, kahit hindi na trabaho, sa school na lang. Pagpapasok ka ng college, di ba pag meron kang papasukan, hindi pwedeng walang examination. Tama? Para matest ka kung qualified ka talaga to be part of the team. Amen po ba? Ang kingdom of God is eternal. So natural, kailangan may testing. Yun po ang one thing in common nating lahat. Lahat po tayo ay dumadaan sa testing. Hindi po porket kayo ay miyembro at yung iba dito ay manggagawa ng Panginoon, may mga ministry, at kami po ay pastor, hindi po porket tayo ay may mga label at may mga posisyon sa lugar na ito, ay hindi na po tayo pupuntahan ng problema o ng struggle. Amen? Ang ulan, nakakaranas, mabuti man o masamang tao. Tama? Nakita na ba kayo ng isang tao na umuulan sa paligid pero siya hindi nababasa? Lahat po tayo ay talagang dadaanan ng ulan at bagyo. Makakaranas talaga tayo ng ulan at bagyo. Amen. Kaya huwag po tayong madidismaya. Kasi ito po talaga ay parte ng buhay Kristiyano. Kahit nga hindi ka Kristiyano, dadaanan ka pa rin ng problema eh. Tama ba? Pero may kanta nga eh. What doesn't kill me make me stronger. Kanang? Di ba? Totoo ba yun? What doesn't kill me makes me stronger, stronger. Sabi kanina sa kanta natin, give me faith to trust what you say. That you're good and your love is greater. I'm broken inside. That's true. That's the reality of the matter. That's the reality of life. We are broken inside. Kahit hindi mo aminin, you are broken. Naiintindihan po natin lahat ng pagsubok na dumarating sa lahat ng tao. Pero wag na wag po sanang darating sa punto ng buhay nyo na ilalayo nyo yung sarili nyo sa Panginoon just to find yourself at para makapagpahinga ka kasi you are broken. I'm broken. I need to rest. Where? Di ba our resting place is the green pasture of the Lord? So saan mo hahanapin yung kapahingahan mo? Tingnan natin mga kapatid. The question is, how should I view my struggles? Sabi mo sa katabi mo, how should I view my struggles? Di ba? Lahat tayo may problema, pero ang sabi ko kanina nga lahat tayo may kanya-kanyang point of view. We need to understand each other. Hindi natin pwedeng i-invalidate yung pakiramdam ng bawat isa. Pero, lahat tayo kailangan magkaroon din ng iisang perspective at ng view sa mga struggles natin sa buhay. Ready na ba kayo? We have 3 observations and facts on trials and testing. Number 1, mga kapatid, trials or testing are inevitable. No? Hindi mo maiiwasan yan.
It is inevitable. Given po yan. Kahit bata ka, kahit ikaw na kahit na matanda ka na, wala ka na sanang iisipin, meron pa ring problema. Tama po ba? Sino po dito yung grade school? Sino yung high school? Sinong bata? Yung mga nag-aaral po, mga estudyante natin, meron po ba kayong problema? May struggles ba kayo? Sige, kahit di na kayo sumagot, alam naman natin yan eh. May mga problema kayo sa grades ninyo. Minsan dumarating pa sa point na para hindi makita ng parents nyo yung grades ninyo, pipirmahan ninyo na lang. Di ba gawain po ni Pastor Lucky yan nung siya ay grade school. Kaya po nakabisado ko ang pirma ng tatay ko. Kahit na talagang kinabisado ko yan. Sunod na kinabisado ko, sabi kasi nung teacher ko, ba't puro tatay mo pumipirma? Yung nanay mo naman, di kinabisado ko naman pirma ng nanay ko. Kaso mas mahaba. Kaya 2 times ko lang ipinirma yung nanay ko doon sa class card ko. Kasi pag nakita ng tatay ko, yung class card ko na meron akong axe, sigurado, hanger ang katapat. May mga problema tayo. That's the level of my struggle. Nung ako ay bata pa. Yung mga yung mga empleyado naman, may mga kanya-kanyang struggles din sila. Financial, merong quota na kailangan maabot, pero alanganin na yung date, yung time frame. 'Di ba? Ganyan yung mga struggles natin sa buhay. Hindi nawawalan ng struggles ang tao. It is inevitable. Sabi sa 1 Peter, ito lagi nating tandaan. Chapter 4 verse 12. Beloved. Sinong kausap? Beloved. Pag kinakanta natin yung I'm your beloved, we take it personally. Tama? So, ibig sabihin, this is referring to us. Do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Huwag tayong masusurprise o parang laging bago, di ba? Kasi it is inevitable. Hindi mo maiiwasan talaga na may darating na problema sa buhay. Yung kahit lahat naman ng bagay ginagawa mo na according to the law, lahat naman ng bagay ginagawa mo na according to the call of life, lahat naman ng sinasabi ng magulang mo, ginagawa mo, pero hindi na iiwasan, nagkakaroon ng problema. Hindi na iiwasan, nagkakaroon ng struggles. Hindi na iiwasan, nagkakaroon ng testing talaga sa buhay because that is inevitable. Sabi mo, kinakanta natin kanina, give me faith to trust what you say. Hindi mo kaya magkaroon ng pananampalataya kung walang testing of faith. Madaling sabihin that, God, I believe in you. You want to be stronger than yesterday? God will allow trials and testing in your life for you to become stronger because what doesn't kill you make you stronger. Amen? Dahil pagka doon, bumigay ka na sa buhay, that's the ending of the chapter. Sabi, to live is Christ and to die is gain. So kung hindi ka namatay sa problema na ito at nalagpasan mo yan, you will just become stronger than yesterday. Kaya nga maturity talaga ang result ng trials. Amen. Number 2, mga kapatid, they are unpredictable. Kung inevitable ang trials, it is also unpredictable. Hindi mo masasabi kung anong pagsubok ang darating sa buhay mo. Kaya kung sasabihin mo, paghahandaan ko yung testing, hindi mo masasabi yan. But the thing is, if you have the Holy Spirit, pagdating ng trials, the Holy Spirit will remind you what to do. But if you don't have the Holy Spirit in you, pagdating ng trials at ng testing, you will fail the test. Kaya we need to have the Holy Spirit in us para maipasa natin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Trials are not planned. Hindi natin pinaplano yung mga pagsubok na gusto nating maranasan. Di ba? Hindi natin ma-anticipate yung mga problema na may experience natin sa buhay.
Ikaw na yung pinakamagaling mag-anticipate sa buong mundo. Yes, okay. Pero yung struggles at yung trials na darating sa buhay mo, hindi mo kayang ma-identify yan specifically kung anong klaseng problema darating sa'yo. When we least expected trials, doon dumarating. Kung kailan sobrang kampante, kung kailan sobrang payapa at tahimik ng kapaligiran, tsaka may darating na problema. Kaya nga, alam mo, yung iba, di ba, sinasabi, huwag kang masyadong tumawa. Huwag kang masyadong masaya kasi mamaya iiyak ka. Sige, iiyak mo lang. Iiyak mo na lahat kasi mamaya tatawa ka na. Ano, baliwan lang to? It is inevitable and it is unexpected. Kung pwede mo lang sanang i-expect or kung pwede mo lang sanang ma-foresee na mafa-flatan ka ng gulong doon sa dadaanan mo o doon sa paparkingan mo, hindi ka na magpapark doon. Tama? Pero hindi mo nga talaga kayang i-expect. Hindi mo kayang ma-foresee kung anong mangyayari. Kaya nga may tinatawag na aksidente. But the thing is, pag na-experience mo na, matututo ka. One time, meron tayong executive parking dyan. May exclusive parking tayo dyan sa mini grocery. Yung guardhouse natin, may grocery. Alam nyo ba yung parking natin na yan? May guardhouse yun. Bago ka pumasok ng gate, may guardhouse dito, pwede kang bumili. Yun yung extra income niya. So one time, nagpark ako doon. After 3 days, na-flat yung gulong ko. I mean, hindi naman sobrang na-flat, pero nakita ko kasi meron akong TPMS eh. Alam niyo yung TPMS? Tire Pressure Monitoring System. Ayan. So, nakita ko doon, nagbabawas yung hangin nung nasa kanang gulong. Eh, yung kanang gulong ko sa likod, pakakapa-vulcanize ko lang noon, lamog na lamog na. O, di nabutas na naman. Nakita ko yung pako, parang panahon pa ni kopong-kopong, yung kinain na ng kalawang. Biruin mo, naka-flat pa rin. So, hindi ko ina-expect. So, ako sa part ko, dahil na-flatan ako doon, ayoko muna mag-park doon hanggat hindi pa clear. Di ba? So, natuto ako sa sitwasyon na yon. Amen. So, tayo sa buhay natin, pag meron tayo na pagdadaan ng pagsubok, the next time you will experience it again, mas magaan na dating sa'yo. Pero alam niyo mga kapatid, pag napagtagumpayan mo na ang isang problema, susunod na trials, iba naman. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na, alam ko na to, naranasan ko na to. Madali lang to. Well, pagka ganun ng sitwasyon, ibig sabihin, hindi yun yung pagsubok na sa'yo. Pwede ba naman, grade 3 ka na, tapos ang exam mo, pang grade 1 pa rin? Hindi. But sometimes, grade 3 ka na, pero dumadaan pa rin yung mga lesson na yon. Dumadaan pa rin yung mga exams na yon, pero bonus na lang yon. Tama po ba? Just wait for the number 25, mga ganyan, no? Pang 25 na question, pang 25 na exam. Medyo may experience mo na, medyo mabigat na naman, di ba? Pero hindi mo talaga may expect. Hindi natin kayang i-expect at ma-foresee kung ano yung mga darating na problema. Again, it is inevitable, hindi mo pwedeng iwasan, at ang masakla pa doon, hindi mo alam kung ano yung hindi mo maiiwasan. Amen. But one thing is for sure, number 3, they are not all the same. Hindi pare-parehas ang trials sa tao. Kaya wag mong antayin dumating sa'yo yung trials na binigay doon sa kabila. Kasi may isip mo, no, ang gaan nung pagsubok sa kanya, baka pwedeng sa akin din, ganyan. Maraming nagsasabi, di ba, na pumasok na ba sa isip ninyo na sana, ganyan din ako, pwede ba palit na lang tayo ng sitwasyon? Di ba may mga ganyan, no? Pwede palit na lang tayo ng sitwasyon, parang ang gaan kasi nung sa inyo eh. Hindi po pare-parehas. Maaring sa paningin mo magaan, pero sa akin mabigat. Naintindihan?
Kaya nga sabi, consider it pure joy, brothers and sisters, if you experience trials of many kinds. Magkakaiba po, hindi po pare-parehas ang pagsubok na dumadaan sa buhay ng tao. They come in all shapes and sizes. Some are minor inconvenience, some are major inconvenience, di ba? But the thing is, lahat po yun ay pagsubok na pinahihintulutan ng ating Panginoon. Kung yan man po ay mararanasan talaga nating lahat, no? Because it is inevitable, it is unexpected, it is different kinds of trials. Kung yan man po ay darating sa atin, ang sabi naman niya po consider it pure joy. So let us consider it a sheer gift. No? 'Di ba? Makakaramdam ka lang ng joy pag merong regalong ibinigay sa iyo. Can you consider trial as a gift? Well, kung gusto mo talagang lumakas ang spiritual level mo at ang spiritual life mo, you need to consider trial as a sheer gift. Amen. You are asking for faith. Tama? Lord, give me faith to trust what you say. Pero paano mangyayari yun kung walang pagsubok na darating sa buhay mo? Alam niyo yung kalyo? Pag paulit-ulit mong ginagalaw ang isang bagay, o halimbawa dito sa kamao, pag paulit-ulit kang sumusuntok sa pader, sa una masakit, pero pagka tumatagal mo nang ginagawa yan, magkakaroon na ng kalyo yan, wala nang pakiramdam yan, manhid na. Merong two different kinds of kalyo. Yung kalyos heart, na kahit anong salita ng Diyos sa marinig mo, wala nang dating sa'yo. At yung pangalawa, hindi ko alam kung anong tawag. Pero, yung tipong kahit anong problema nang dumating sa'yo, kinakaya mo na. Because you're used to it. Because you know that it is unexpected and it is inevitable. Amen? Ano mas gusto mong kalyo? Kalyo sa puso o kalyo sa pagsubok? Mga kapatid, remember this. True joy does not come cheaply or as fleeting, superficial emotion. No? Real joy is produced by much deeper factors than the circumstances that produces superficial happiness. Ang real joy, mga kapatid, when you overcome these trials. And actually, when you are under testing, you can feel the real joy. Amen? Why? Because this is the perspective of the Lord. Pagka merong pagsubok na dumarating sa'yo, it is just shaping you. Amen? It is shaping you. Meron bang masarap sa pakiramdam na mag-gym? Di ba lagi natin na-example yan? When you are working out for something, hindi po masarap ang pakiramdam. Ang kailangan ay discipline. Hindi po madaling magpapayat, hindi rin madaling magpataba. Parehas po, discomfort ang kailangan mong maranasan. Pag gusto mong magpataba, di ba Reg? Pag gusto mong magpalaman, kailangan mong kumain kahit busog ka na. Dahil maliit lang capacity ng mga payat tama? Parang ibon lang kumain yan Kain lang siguro mga 2 kutsarang kanin. Okay na. Pero pag feeling niya busog na siya, kailangan niya pang kumain para madagdagan ng kanyang laman. Tama? Discomfort parehas yun. Pag gusto mong pumayat, kahit gutom ka pa, kailangan mo nang tigilan kumain. Pero, it is pure joy when you are doing that thing because you know the result is good. Hello? Bakit ka masaya habang nagda-diet ka? Kasi na-foresee mo na kung ano yung magiging result, magkakaroon ka ng 8 packs. Di ba? Magkakaroon ka na ng jawline. Magkakaroon ka na ng collarbone.
Ako, tuwan-tuwa ako nung nagda-diet ako before. Pag tuwing tumitingin ako sa salamin, may nakikita na akong collarbone, nakakapako na siya. Praise the Lord. Nagkakaroon na ako ng jawline ulit. Ngayon mga kapatid, pagtingin ko sa salamin, pag suot ko nito, wala na akong liig. Masarap kumain, but can you consider it pure joy? Masarap yung mga material na bagay, but can you consider it pure joy? Diba? Habang kumakain ako, ang sarap. Sarap kumain. Pero habang iniisip ko kung gaano kalaking weight ang dumadagdag sa akin, nalulungkot ako. So ibig sabihin, yung mga trials at problemang dumarating sa atin, we need to consider it pure joy. Huwag natin i-misunderstood yung sinabi doon. No? Hindi po ibig sabihin na masaya ako, hindi po natin kailangan maging impokrito. Okay, kailangan ko ng problema para maranasan ko pure joy. Hindi po yun ang ibig sabihin. May problema ako ngayon, ang saya-saya ko, guys. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. We don't rejoice for the problem. Hello? We rejoice in the problem. There's a huge difference between the two. Amen? We don't thank God for the situation. Bakit natin papasasalamatan ng Panginoon dun sa sitwasyon na hindi mo naman ginugusto? Tama? But we thank God in the situation. Hallelujah. Why? Because you know that God is with you. You know that you can overcome this problem. Hallelujah. The key word is count. Alam niyo yung count, it is a financial term. Tama? It means to evaluate. When you are counting something, you are evaluating things. No? So kailangan ini-evaluate natin ang mga bagay-bagay at mga problema dumarating sa buhay natin. May mga problema dumarating sa buhay natin because of our own disobedience. Iba po 'yun. Pagka ang problema resulta ng disobedience, that is a consequence. Hindi po yan trial. Pero pag alam mo naman sinusunod mo lahat ng prinsipyo ng Panginoon pero may problema pa rin, yan ay testing. Tingnan nga natin kung talaga matibay na yung faith mo. Diba? You are asking for faith. God is giving it to you through trials and testing. Hallelujah. Ano po ang realidad, mga kapatid? Kanina, tinignan natin yung observations natin at yung katotohanan that trials is inevitable. It is unexpecting things. we can expect it. It is many kinds, no? Marami pong klase ng pagsubok. Now, what is the reality? This is the reality, mga kapatid. If you will just open your spiritual eyes, the reality is that God is in control. Genesis chapter 50 verse 20, sabi niya, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. You make what the enemy is meant for evil, and you turn it for good." You are in control, God. God is in control. Kaya kahit may problema dumarating sa iyo, if you know the reality of life that God is in control, kahit na masama yung binabalak sa iyo ng kalaban, He will turn it for good. Yung akala mo ang sama-sama na nangyari sa buhay mo, pero He will turn it for good. Diba? Ang dami pong ganyan nangyari sa buhay natin. Nakakala natin sobrang saklap na ng experience natin sa buhay. But God turned it for good. Amen? All things work together for good to those who love Him. Kaya kahit anong bagay nangyari sa buhay natin, masama man o mabuti, sabi nga natin, God knows. Diyos lang nakakaalam at siya lang talaga may control ng lahat. That's the reality, mga kapatid. He is in control. Amen? Wala tayong magagawa.
Sinong makakapagpahaba ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? May problema dumating sa'yo. Akala mo, parang katapusan na ng mundo. Akala mo, parang katapusan na ng buhay mo. Nabalisa ka. Mas lalo ka patuloy, umikli ang buhay mo kasi na high blood ka na. Na high blood ka na and all. Lahat na inaway mo dahil sa problema mo. Lahat na nagalit ka na sa mundo dahil sa problema mo. Mas lalong lumiit ang mundo mo, mas lalong umikli ang buhay mo. Pero kung titignan natin that every problems, God is in control. But we also need to observe our lives. We also need to evaluate our lives. Kung talaga bang sinusunod ko ang prinsipyo ng Panginoon, talaga bang sumusunod ako sa Kanya? Sumusunod ba ako sa pagkakatawag niya sa akin? Kasi baka naman, meron siyang calling sa'yo, pero hindi ka nagre-respond, kaya may problema dumarating sa'yo. That is a wake-up call. Hindi na yon trial. Wake-up call na yon. Pahalo na ng Panginoon sa'yo yan. Kaya nga, we need to evaluate. But again, God is in control. Ang magulang, pag pinapalo yung anak niya, hindi po to the extent na talagang malalasog na ang katawan ng kanyang anak. Palo lang yun just to remind their child na mali na yung ginagawa mo. Amen. God is in control. Pangalawa, trials. This is the reality, mga kapatid. Trials are God's special gift to us. Psalms chapter 55 verse 22, cast your burden unto the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Hindi niya hayaang ikaw ay matisod. No? Commit to the Lord, sabi sa Hebrew, no? That He has given to you, or laid upon you. Ibig sabihin, it is a special gift from the Lord. Okay. Tingnan niyo mabuti. Hindi po galing sa Panginoon yan. Okay. He make what the enemy is meant for evil. Yung demonyo may kakagawan yan. Tama? But He turned it for good. He allowed those trials to come upon you para mas tumibay ka. Di ba? Kanina pa natin sinasabi yan eh. It is a gift, tama? Pag meron kang gain, yon ay regalo. Pag tumaas yung level of faith mo, gain ba yon o hindi? So can you consider it pure joy? Hallelujah. Nababago na ba yung perspective natin sa buhay? Nababago na ba yung point of view natin? Nagkakaroon na ba tayo ng pagkakaisa pagdating sa pagtingin natin sa problema sa buhay? Parang wala pa. Ulitin natin sa umpisa. Tatanong ko ulit kayo, nababago na ba yung perspective natin sa buhay? Nagkakaroon na ba tayo ng pagkakaisa? Ngayon, pag meron tayong mga kapatid na parang medyo nakakalimot dito sa katuruan na ito, let us remind them. Amen? Again, it is special gift from the Lord. At last, mga kapatid, ito ang katotohanan. God promises His deliverance and eternal blessing. Pagka pinangako ng Panginoon, mangyayari o hindi? Mangyayari yun. No? Hindi hayaan ng Panginoon na bumalik sa ang kanyang salita ng empty. Pag sinabi niya, kailangan mangyari. Pag sinabi niya, He will deliver you and He will bless you, it will happen. No matter what. Kaya nga, He is in control. Alam niya kung anong gagawin sa buhay natin. All we need to do is to trust Him. Amen? Hebrews chapter 12 verse 2. I love this verse. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Who is the perfecter of our faith? Jesus. Di ba? Hindi mo kayang gawing perfect yung faith mo na ikaw lang. Tandaan po natin yan. Kahit anong pag-aaral mo ng salita ng Diyos, kung walang testing of faith, it won't be perfect enough. Hallelujah.
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yung lahat ng mga imposible at lahat ng what ifs natin, si Jesus lahat ginawa. What if ganito? Kay Jesus wala yun. Lord, parang hindi ko kaya na lumakad sa ibabaw ng tubig. Jesus did it. Lord, parang hindi ko kaya magpatawad. Jesus did it. Ang lakas nung alon, ang lakas nung bagyo. Anong ginawa ni Jesus? Natulog. Perspective, mga kapatid. Perspective is very important. It is how you see things. No? It is not how strong you are. It is how you see things. Because kahit gaano mo kasabihin na kahit gaano kalakas mo tignan ang sarili mo, kung hindi mo makikita ang mga bagay gaya ng pagtingin ni Jesus, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Marami pong ganyan na they are self-proclaimed strong and they are self-proclaimed matured spiritually, pero hindi nila kayang tignan ng mga bagay gaya ng pagtingin ni Jesus sa buhay. They fail. Kaya nga, if you think that you are less or you are the least, mga kapatid, just see the life how Jesus sees it. You are strong enough. Magiging mas malakas ka doon sa mga self-proclaimed strong and matured. Amen? Psalms chapter 34 verse 1, this is the last verse and we will close, mga kapatid. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Parang cheesy lang yung verse, no? But this is important, mga kapatid. When you are facing trials of many kinds, ano kailangan mong gawin? Bless the Lord at all times. Anyway, He is the way maker. He is the miracle worker. Promise-keeping God. Light in the darkness. Amen? Hallelujah. May natutunan pong bawat isa? Amen. Hallelujah. Pwede po tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Oh, we praise you, God. Lord, today, we thank you for your word. Thank you for reminding us once again how to see trials in our lives. Lord, we thank you in the situation that we have right now. Thank you for giving us faith through the circumstances in life, mga kapatid. I declare today, in this very moment, na lahat po ng mga anak mo na nandito ngayon, including me, will be victorious in life sa kanilang mga pagsubok, sa aming mga pagsubok sa buhay na pinagkakaloob sa amin. We claim the victory, for you have won it. In the name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen.